Makalipas ang mahigit-apat na taon, nakabinbin pa rin sa Office of the Ombudsman ang mga reklamong inihain laban kay dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Volante. Ito'y kaugnay sa mahigit 700 milyong pisong fertilizer fund scam. Pero depensa ng Ombudsman, hindi nila tinutulugan ang mga reklamo. Natatagalan lang daw sila dahil sadyang malaki ang perang pinag-uusapan. Saksi si Cara David. 2004 pa nang isampa sa Ombudsman ang reklamong graft at technical malversation laban kay Jokjok Volante at iba pa. Pero makalipas ang mahigit 4 na taon, hindi pa rin natatapos ang fact-finding investigation para rito at kasisimula pa lamang ng preliminary investigation. Pero ayon sa Ombudsman, hindi raw nila tinutulugan ang reklamo. Sadyang napakalaki lang daw talaga ng perang pinag-uusapan sa fertilizer fund scam, kaya raw sila natatagalan. 17 rehiyon ang covered nito. Halos buong Pilipinas ang nasasap nito. Napakaraming respondents ang involved dito. At ito kailangan ay paper trail. Inaasahang sa Disyembre pa raw matatapos ang fact-finding investigation. Sa ngayon, wala raw dahilan ng Ombudsman para ipaaresto si Volante. Saka lang daw kasi makakapagsampa ng kaso rito kung mapapatunayang may probable cause. From where the Office of the Ombudsman is concerned, wala kaming nalalaman na mayroong warrant of arrest against him. Dismayado sa takbo ng investigasyon ng Ombudsman si dating Senador June Magsaysay, ang chairman ng komiteng nag-imbestiga noon ng fertilizer fund scam. Taong 2006 pa kasi nang i-turn over nila ang lahat ng ebidensyang nakalap ng komite. Sapat daw para masampahan ng kasong plunder si Volante, bagay na ipinaubayan na nila noon sa Ombudsman. Base sa kanilang findings, aabot daw sa 2.8 billion pesos ang scam at hindi lang 700 million pesos tulad ng sinasabi ng Ombudsman. At ang halagang ito, ginamit umano sa 2004 campaign ng Pangulo. The funds were diverted for political purposes. Dahil ang harvest, ang planting season, mga November, October, November, planting rice, no? Pero nirelease naman yung fondo February, March. The release of funds were during the campaign. Magpapatawag pa ng caucus ang Senado para desisyonan kung itutuloy pa ang pagdinig sa fertilizer fund scam. Pero ayon sa isang statement ni Senate President Manny Villar, naninindigan ito sa committee report noong March 2006 na nagrekomenda ng pagsampa ng kaso laban kay Volante at iba pang sangkot sa scam. Si Senador Mar Rojas hiniling na sa DOJ na maglabas ng whole departure order pagdating niya rito nang hindi na raw ito makatakas sa prosekusyon. Si dating Pangulong Joseph Estrada naman na nasa vegan ngayon, nananawagan na dapat maparusahan si Jokjok at lahat ng nasa likod ng fertilizer fund scam. Kailangan parusahan nyo sapagkat grabe yung ginawa nun para sa mahihirap na magsasakay, para sa farmer na mahihirap, ninakaw pa. Samantala, nasa US immigration pa rin si Volante ayon sa kanyang abogado. Inaasahang sa Martes pa ito makakabalik sa bansa, sakay ng Northwest flight na darating dakong alas 11 ng gabi. Ako po si Cara David, ang inyong saksi. May open letter naman ang NBN-CTE Deals star witness si June Losada kay dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Volante. Sa kanyang sulat, sinabi ni Losada na tiyak nang nag-aabang ang buong bansa at ang pamilya ni Volante sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Batid daw ni Losada na ang kaligtasan ng pamilya ni Volante ang pangunahin niyang iniisip sa gitna ng kontrobersyang kinakaharap. May pagkakataon pa raw si Volante na mag-isip kung magsasabi pa siya ng katotohanan ukol sa fertilizer fund scam o hayaan niya na lang itong maging sikreto habang buhay. Matatandaan si Losada ang naging star witness sa kontrobersyal na NBN-CTE deal. Samantala, 6 sa 8 police general na dumalo sa Interpol General Assembly ang hindi na dapat sumama sa biyahe dahil paparetiro na sila kung susundin ang nakasaad sa General Appropriations Act of 2008. Pinag-aaralan naman ng mga abogado ni Senator Mar Rojas ang mga kasong posibleng isampa laban sa tinaguriang Euro Generals. Saksi si Ruth Cabal. Sabi nila. Lumabas sa pagdinig kahapon na marami raw nilabag na batas ang mga tinaguriang Euro Generals. Isa raw sa mga ito ayon kay Senator Mar Rojas ang paglabag umano nila sa 2008 General Appropriations Act. May provision kasi ritong nagbabawal na magpadala ng paparetiro ng opisyal o empleyado kasama na mga taga DILG at DND sa mga training o conference sa ibang bansa. Sa 8 police officers na pumunta sa Russia, 2 lang ang lumalabas na pwedeng magbiyahe sa ibang bansa. Si De La Paz nagretiro sa serbisyo habang nasa Russia. Ang mista niya sa PMA na si Police Director Jaime Caringal nakatakdang magretiro sa darating na Nobyembre.
Si Deputy Director General Emmanuel Carta naman sa Enero. Si Police Director Romeo Ricardo sa darating na Pebrero. Habang si Deputy Director General Ismael Rafanan naman sa March 2009. At si Police Director Herman Doria sa July 2009. Nilabag nila yung ating Budget General Appropriations Act na kung saan kung malapit na magretiro ang isang opisyal, hindi na dapat na ginagastusan pa ang kanilang pagbiyahe. Hindi nila binibigyan respeto ang pera ng taong bayan. Ayon kay dating Budget Secretary Benjamin Jokno, bukod sa pagtitipid, nais ding matiyak ng naturang batas na may silbi sa gobyerno ang training na pagkakagastusan nito. Kaya naman daw nakapagtataka na si De La Paz pa mismo, di raw alam ang probisyong ito. Kung controller ka, dapat binabasa mo yung budget. At dapat ikaw na mismo nagsasabi sa secretary, si Secretary Puno, na may mga ganong provision. Di rin binibili ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang di umano'y pagmamaang-maangan ni De La Paz. Hanggang ngayon, di pa napipirmahan ang arrest order ng Senado para kay De La Paz dahil wala pa raw go signal ni Senate President Manny Villar. Pagtitiyak naman ng abogado ni De La Paz, di naman daw nagtatago ang kanyang kliyente. Papunta na kami sa Supreme Court to question the jurisdiction ng Committee on Foreign Relations, then the aspect of the issuance of the warrant of arrest. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Eksklusibo naman nakakuha ang GMA News ng kopya ng mga dokumentong ipinadala ng PNP sa Russian Customs. Direk papaliwanag po sa limpak-limpak na salaping dala ng mag-asawang De La Paz. Pero aminado si PNP Chief Jesus Versosa na hindi dumaan sa kanya ang papel na nag-ootorisa ng pagpapalabas ang halos 7 milyong piso. May saksi exclusive si Rafi Tima. Ito ang mga dokumentong ipinadala ng PNP sa Moscow para ipaliwanag ang malaking halagang hawak ni dating PNP Comptroller Eliseo De La Paz nang harangin sila sa Moscow Airport noong October 11. Kasama sa dokumento ang certification na ito mula sa PNP Directorate for Controllership. Pirmado ni Budget Division Chief Police Senior Superintendent Tomas Rentoy. Nakasaad dito na inilabas ang 6,930,000 pesos cash advance bilang contingency fund para kina De La Paz at 7 iba pang opisyal na dadalo sa 77th Interpol General Assembly. Ang pangalawang dokumento naman ay certification mula sa money changer na Felisa Sakaluran Enterprise na nakapetsa ng October 3 at pirmado ng proprietor at manager. Nakasaad dito na kinonvert nila ang halos 7 milyong piso sa 105,000 euros mula kay De La Paz. Ang pangatlong dokumento ay memorandum receipt na pirmado mismo ni De La Paz. Nakasaad dito na tinanggap ni De La Paz ang 6.9 million pesos noong October 3 mula sa Chief ng Budget Division ng PNP Directorate for Controller bilang contingency fund para sa kanilang pagdalo sa Interpol General Assembly. Ayon sa PNP, patunay ang mga dokumentong ito na hindi sa illegal galing ang perang hawak ni De La Paz. Is it clear, sir, na it came from the PNP? Kasi yun yung tanong kahapon. Is it from the PNP? Yeah, that is the presumption because it is Senior Superintendent Rentoy is still with the Directorate for Controllership. Ayon sa PNP Chief, dapat pirmado ng hepe ng pambansang pulisya ang ganong kalaking disbursement. Pero aminado si Versosa na hindi ito dumaan sa kanya. It is Rentoy who gave the cash advance to Director De La Paz. And we still have to wait the statements that are now being given to the investigating body. Nakahanda naman ang PNP na harapin ang anumang kasong isasampa laban sa kanila. Ang Anti-Money Laundering Council naman may nasisilip na pagkukulang sa bahagi ng money changer. Base sa Anti-Money Laundering Act, dapat ay nireport nito ang mga kaduda-dudang transaksyon, lalo't napakalaking halaga ang ipinapalit ni De La Paz. If the violation is such that it is flagrantly in violation of the certificate of authority issued by the BSP, then closure definitely can be the subject of a recommendation. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Hindi halos nakasagot si PNP Chief Director General Jesus Versosa sa mga tanong sa Senate inquiry noong Huwebes ukol sa kontrobersyal na Moscow trip ng mga Euro General. Pero sa sulat ni Versosa kay Senador Mar Rojas, inamin niyang ang cash advance na dala ng grupo ni retired Director Eliseo De La Paz ay mula pala sa Intelligence Fund ng PNP. Saksi si Susan Enriquez. You are the one authorized to approve it, you did not approve it, and yet 7 million pesos was withdrawn. That is called theft. So who authorized it actually? That was the transaction of, on their own, General De La Paz and Senior Superintendent. What bank was it drawn from?
There was no withdrawal from the bank, Your Honor. No withdrawal from the bank. So ano ito? Petty cash? Nasa drawer lang ito? Saan dito sa sistema sa atin, ang pera nasa bangko o nasa drawer? So saan nanggaling ito? Kung hindi ito lumabas sa bangko, saan ito nanggaling? Sa safe ng PNP? May safe ba kayo dyan sa PNP? Matapos magisa at halos matameme sa pagdinig ng Senado noong Huwebes, isang liham ang ipinadala ni PNP Chief Director General Jesus Versosa kay Senador Mar Rojas. Sa liham, humingi ng paumanhin sa Versosa dahil hindi siya nakasagot ng maayos sa pagdinig. Hihiling daw sana kasi siya ng isang executive session para mas makatugon sa mga tanong ng mga senador. Pero sa naging takbo ng pagdinig, hindi na niya ito nagawa. Sabi ni Versosa sa liham, base sa istinagawa nilang preliminary investigation, lumalabas na galing daw ang 6.9 million pesos sa intelligence fund ng PNP na pinuseso umano ni dating PNP Comptroller Eliseo de la Paz bago pa raw maupo sa pwesto sa Versosa bilang PNP Chief.